Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng angkop ng mga salita sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta, at mga katawagan sa mga taong makikita sa pamayanan. Day 1 hanggang Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang language ang paggamit ng angkop ng mga salita sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta, at mga katawagan sa mga taong makikita sa pamayanan. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can respond accurately to instructions, compose questions, use appropriate greetings and expressions, use familiar term of address, and narrate experiences using the learned words about community. Day 1. Sa nakalipas na quarter, pinag-aralan natin ang mga araling nakapokus sa paaralan. Sa araw na ito, matututuhan ninyong gamitin ang angkop ng mga salita sa pagbati, pasasalamat, at pangungumusta sa mga taong makikita sa pamayanan. Kung nakasalubong mo ang doktor sa ospital ng inyong barangay, paano mo siya babatiin? Halimbawa, magandang umaga po, Doktora De Gia. Nakita mong nagtatapon ng basura ang mga bata sa tamang tapunan. Anong sasabihin mo? Halimbawa, maraming salamat mga bata dahil inaalagaan ninyo ang ating kapaligiran. Basahin ang mga sumusunod na salita. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. Magandang gabi. Maraming salamat. Walang anuman. Kumusta ka? Ang mga salitang binanggit ay ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta. Halimbawa, magandang umaga po, Ginang Santos. Maraming salamat po sa inyong ibinigay. Walang anuman po, Aling Nena. Kumusta ka na, Ana? Narito ang halimbawa ng isang panayam na maari mong gawin sa barangay. Basahin natin ang dialogong ito. Sabi ng bata, magandang hapon po, ako po si Ana. Kumusta po kayo? Nais ko lang po sanang magtanong tungkol sa mga programa para sa mga bata rito sa ating barangay. Ang sagot ng punong barangay, magandang hapon naman, mabuti naman ako, Ana. Mayroon tayong mga pampublikong silid-aklatan na humihikayat sa mga bata na magbasa ng libre. Sabi ng bata, wow, napakaganda po ang proyektong ito, lalo na sa mga batang hindi kayang bumili ng libro. Sabi naman ng punong barangay, tama ang sinabi mo. Ang mga bata na walang oras o kakayahan ng mga magulang na paaralin sila ay maaaring pumunta sa mga pampublikong silid-aralan ng lungsod. Sabi naman ng bata, maraming salamat po sa inyong oras. Ang sagot naman ng punong barangay, walang anuman. Mahalaga na alam ninyo ang inyong mga karapatan bilang bata. Ngayon, sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Una, paano kinausap ni Ana ang kanilang punong barangay? Tama. Magalang at magiliw na kinausap ni Ana ang kanilang punong barangay.
Gumamit siya ng mga salitang may paggalang tulad ng magandang hapon po at nais ko lang po sanang magtanong. Pangalawang tanong, maayos ba ang paraan ng pagtatanong ni Ana? Oo, maayos ang paraan ng pagtatanong ni Ana dahil magalang siya, mahinahon at malinaw ang kanyang layunin sa pagtatanong. Pangatlo, tungkol saan ang kanilang napag-usapan? Ang kanilang napag-usapan ay tungkol sa mga programa para sa mga bata sa barangay, lalo na ang pagkakaroon ng mga pampublikong silid-aklatan na maaaring puntahan ng mga bata upang makapagbasa ng libre. Pang-apat na tanong, paano natapos ang kanilang pag-uusap? Tama! Natapos ang kanilang pag-uusap sa magalang na pasasalamat ni Ana at sa mabuting tugon ng punong barangay na nagpapaalala sa kahalagahan ng pag-alam ng mga karapatan ng mga bata. Ang sumusunod na pangungusap ay nagpapakita ng paggamit ng angkop na salita sa pagbati, pangungumusta at pasasalamat. Balikan natin ang pag-uusap ni Ana at ng punong barangay. Ang sabi ni Ana, magandang hapon po, ako po si Ana. Kumusta po kayo? Gumamit si Ana ng magandang hapon po bilang pagbati. Gumamit din siya ng salitang kumusta po kayo. Sinagot naman siya ng punong barangay. Sabi ng punong barangay, magandang hapon naman. Mabuti naman ako, Ana. Gumamit din ang punong barangay ng salitang pagbati, gaya ng magandang hapon naman. Sabi ni Ana, maraming salamat po sa inyong oras. Gumamit si Ana ng salitang maraming salamat po bilang pasasalamat. At ang sagot ng punong barangay, walang anuman. Ito naman ay magalang na sagot sa salitang pasasalamat. Maaari ring magdagdag ng iba pang magagalang na pananalita kung kinakailangan. Mula sa nabasa ninyong dialogo ng batang si Ana at ng punong barangay, nakita ninyo ang kahalagahan ng pagtatanong at paggamit ng magagalang na pananalita. Ngayon para sa panggrupong gawain, bumuo ng 2 grupo. Bawat grupo ninyo ay mag-iisip ng isang suliranin sa inyong pamayanan na gusto ninyong mahanap ng sagot o solusyon. Magtala kayo ng 5 tanong na maaaring maitanong sa opisyal ng pamahalaan o ng punong barangay. Para naman sa gawaing ito, isulat ang tama kung ang mga pangungusap ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa napag-aralang ideya at mali naman kung hindi. Unang bilang, nakakakuha tayo ng sagot sa mga tanong. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawang bilang, sa pakikipag-usap, dapat gumamit ng magagalang na pananalita. Ang pangungusap ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, paulit-ulit lamang dapat ang mga tanong at walang pagkakaiba. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Pang-4, sa pagsagot ng mga tanong, hindi mahalaga ang pagsunod sa mga panuto. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. At pang-5, kung gusto nating malaman ang sagot sa isang bagay, maaari tayong magtanong. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag na ito ay tama. Paano natin maipakikita ang paggalang sa mga taong nakikita natin sa ating pamayanan? Natutuhan din ninyo ang kahalagahan ng paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa kapwa. Para sa gawaing ito, maghanap ng kapareha. Bumuo ng simpleng usapan gamit ang mga salita,
parirala at pangungusap na ating pinag-aralan. Gumamit ng salitang pagbati na magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Gumamit din ng salitang pasasalamat gaya ng maraming salamat. At gumamit ng sagot sa salitang pasasalamat gaya ng walang anuman. Gumamit din ng salitang pangungumusta gaya ng kumusta ka. Maaari ring magdagdag ng iba pang magagalang na pananalita kung kinakailangan. Day 2. Pinag-aralan natin kahapon ang mga salitang ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta sa mga tao sa ating komunidad. Narito ang mga salitang ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta. Balikan natin, gaya ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, maraming salamat, walang anuman, kumusta ka? Masdan ang mga larawan. Sino ang mga nasa larawan? Sino ang mga nasa larawan? Sino ang mga nasa larawan? Sino ang nasa larawan? Sino-sino ang mga nasa larawan? Ano ang tawag natin sa kanila? Ano-ano ang tungkulin nila sa pamayanan? Kilalanin natin kung sino-sino ang mga nasa larawan. Ang nasa larawang ito ay kapitan ng barangay. Ang kapitan ng barangay ay may mahalagang tungkulin sa lipunan dahil siya ang pinuno ng pamahalaan sa barangay. Siya ang nagpapatupad ng mga batas at ordinansa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Pinamumunuan niya ang mga proyekto at programang makatutulong sa kabuhayan, kalusugan at edukasyon ng mga mamamayan. Tungkulin din niyang mamagitan sa mga alitan at siguraduhing nagagamit ng maayos ang pondo ng barangay. Ang nasa larawan naman ay kagawad ng barangay. Ang kagawad ng barangay ay katuwang ng kapitan sa pagpapatupad ng mga batas at proyekto sa pamayanan. Tungkulin nilang tumulong sa pagpapasya, pangangalaga sa kaayusan at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Sila ay nagsisilbing gabay at lingkod na nagtataguyod ng kapayapaan, kalinisan at kaunlaran sa barangay. Ito naman ay doktor. Ang doktor sa pamayanan ay may tungkuling pangalagaan ng kalusugan ng mga mamamayan. Siya ang gumagamot sa mga may sakit, nagsasagawa ng bakuna at nagtuturo ng tamang pangangalaga sa katawan. Tinutulungan din niya ang pamahalaan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng komunidad. Ang nasa larawan naman ay guro. Ang guro ay may tungkuling magturo at maghubog ng isipan at asal ng mga kabataan. Siya ang nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon upang maging mabuting mamamayan ang bawat mag-aaral. Bukod dito, katuwang din siya ng pamahalaan at mga magulang sa pagpapalaganap ng edukasyon at pag-unlad ng komunidad. Ito naman ay pulis. Ang pulis ay may tungkuling panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Siya ang nagpapatupad ng batas at tumutulong sa oras ng pangangailangan. Tapat at matapang niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin upang mapanatiling ligtas at maayos ang pamumuhay sa komunidad. Ito naman ay abogado. Ang abogado ay may tungkuling ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan at tiyaking na ipapatupad ang katarungan sa lipunan. Siya ay nagbibigay ng payo sa mga usaping legal at kumakatawan sa mga tao sa hukuman. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa batas, nakatutulong siya upang mapanatili ang kapayapaan, katarungan at kaayusan sa pamayanan.
Ang nasa larawan naman ay bumbero. Ang bumbero ay may tungkuling apulahin ang sunog at tumulong sa oras ng sakuna upang mailigtas ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Nagtuturo rin sila ng tamang pag-iingat laban sa sunog at kalamidad. Ang kanilang katapangan at sakripisyo ay nagpapakita ng tunay na paglilingkod sa pamayanan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pag-aaral sa paggamit ng angkop na mga salita sa pagtatanong at pagtugon sa panuto ng inyong guro. Gayun din, ang paggamit ng mga katawagan sa mga taong makikita sa pamayanan at ang pagbabahagi ng sariling karanasan sa pakikipag-usap tungkol sa isang paksa. Basahin ang mga sumusunod na katawagan sa mga taong makikita sa pamayanan, gaya ng punong bayan, punong barangay o kapitan ng barangay, kagawad ng barangay, doktor, guro, pulis, bumbero, abogado. Ang mga salitang binanggit natin ay tumutukoy sa mga taong makikita natin sa ating komunidad o pamayanan. Isa-isahin natin ang tawag sa kanila. Maliban dito, bigyang pansin din natin ang mga salitang ginagamit sa pagbuo ng mga tanong tulad ng sino, ano, saan, kailan, bakit at paano at pagbibigay ng angkop na tugon sa mga panuto. Malaki ba ang pamayan ng kinabibilangan mo? Pakinggan ang usapan ng punong barangay at mga mamamayan. Mamamayan 1. Kapitan, paano po kami makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating pamayanan? Ang sagot ng punong barangay, sa susunod na linggo ay magkakaroon tayo ng pagpupulong tungkol dito. Sabi naman ng mamamayan 2, sige kapitan, makakaasa kayo sa aming pagdalo. Ang tanong naman ng punong barangay, lahat ba kayo'y nakakuha ng impormasyon sa wastong pagtatapon ng basura? Ang sagot naman ng mamamayan 3, oo kapitan, marami kaming natutuhan para matulungan din ang ating mga basurero sa kanilang tungkulin. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano ang nais malaman ng mamamayan mula sa puno ng kanilang barangay? Tama! Gusto nilang malaman kung paano sila makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng kanilang pamayanan. Pangalawang tanong, ano ang kanyang naging tugon? Sinabi ng kapitan na magkakaroon ng pagpupulong tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan ng pamayanan sa susunod na linggo. Paano makatutulong sa mamamayan ang isinagawang pagpupulong? Tama! Makakatulong sa mamamayan ang pagpupulong dahil marami silang matututuhan para matulungan ang mga basurero sa kanilang tungkulin. Pansinin ang salitang kapitan o puno ng barangay. Ito ang tawag natin sa namumuno o namamahala sa ating pamayanan. Maliban sa kanya, makikita rin natin sa ating pamayanan ang mga guro, pulis, bumbero, na kadalasang tinatawag na ma'am o sir. Dok naman sa doktor at attorney sa abogado. Sa pagbuo ng mga tanong, gumagamit din tayo ng mga salitang pananong. Para sa gawaing ito, pangkatin sa 5 ang klase. Bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong. Para sa pangkat 1, gamitin ang salitang pananong na sino. Dugtungan ito. Para naman sa pangkat 2, gamitin ang salitang pananong na ano. Dugtungan ito. Para naman sa pangkat 3, gamitin ang salitang pananong na saan. Dugtungan ito. Para naman sa pangkat 4, gamitin ang salitang pananong na kailan. Dugtungan ito.
Para naman sa pangkat 5, gamitin ang salitang pananong na bakit. Dugtungan ito. Pagkatapos, ibahagi ito sa klase. Sa mga naging talakayan sa aralin na ito, nabatid natin ang kahalagahan ng pagtatanong. Ano ang mahusay na paraan upang makagawa ng tanong? Para sa gawaing ito, suriin ang larawan at bumuo ng mga tanong tungkol dito. Gamitin ninyo ang larawan upang makabuo kayo ng tanong. Halimbawa, gamitin natin ang salitang pananong na sino. Sino ang nagtuturo sa mga bata? Gamitin naman natin ang salitang pananong na ano. Ano ang kanilang ginagawa? Gamitin naman natin ang salitang pananong na saan. Saan sila nagbabasa ng aklat? Gamitin naman natin ang salitang pananong na kailan. Kailan sila magkakasama? Gamitin naman natin ang salitang pananong na bakit. Bakit sa parke sila nagbabasa ng aklat? Kayo rin mga bata, mag-isip kayo ng sarili ninyong tanong tungkol sa larawang ito. Ayan mga bata, may natutunan ba kayo sa ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!